Umuwi siya sa bahay na napuno ng mga isiping, may kinalaman kina Tita Beatrice ang utak. Mentally, binabalangkas na niya ang tamang gagawin. Ate, kanina pa tawag ng tawag si kuya sa'yo. Hindi ka raw makontak kaya sa akin nagtatanong. Nasa po niya ang kanyang ulo. Paano niya nagagawang kaligtaan ang phone? Natatarante niyang kinuha iyon mula sa bag at kinalikot. Nakamute pala. Pinuksan niya iyon. At nagsipasukan ang mga messages. Ilang calls na nga ang di niya napapansin, at may sunod-sunod pang text messages. Nasaan ka? Answer me, babe. Mahirap sagapin ang signal rito ngayon, kaya sagutin mo na ako. Ilan lang sa mga mensahe ni James. Nakamute kasi ang setting kaya di niya narinig. Kagatlabing kaagad niyang denial ang numero ni James. Pero nakailang dial na siya, walang sumasagot. Laglag ang mga balikat na tinigilan niya ang phone, at minabuting magtungo sa kusina. Habang naghahanda ay hindi mapuknat ang tingin niya sa aparato. Baka tatawag ang asawa niya. Mag-aalas 8 na sa digital clock sa dingding. Kumain na kaya siya? Siyempre kasabay nito Stella. Kain ka na Tay. Kanina pa pala siya tulala sa harap ng pagkain. Kasalo nila sina Mang Carding, at ang dalawang bodyguards. Sumubo na rin siya. Nakailang subo na siya nang mag-blink ang phone niya. Nag-text na siya, para namang lumundag ang puso niya. Nanginginig pa ang mga kamay na pinindot niya iyon. I'll call you. Parang lilipad na siya sa pagmamadaling tumayo, at mabibilis ang mga hakbang na lumayo sa komedor. Saan ka pupunta, ate? Sa porch. Sige, kumain lang kayo. Excuse me. Bakit di mo sinasagot ang mga call ko? Galit na ito. Nakakaps lock na ang mga letra. Kinabahan tuloy siya. This temporary distance between them is so unbearable. Nakakainis. Ayaw niyang nalalayo ito. Gusto niyang katabi ito lalo na sa pagtulog. Magtitipa na sana siya ng sagot, nang makita sa screen ang incoming video call nito, amagpo ang puso niya na parang syunga. She cleared her throat before swiping the icon open. Ang nagsasalubong na kilay ni James kaagad, ang bumungad sa kanya. Halatang nayayamot ito. Nag-igting ang mga panga. Madilim ang ekspresyon. Hala napikan ang mama. Mas bumundol tuloy ang kaba niya. Nasanay siyang nakangiti at malambing palagi si James. Hi. She plastered her brightest smile. Pero parang walang epekto yata sa asawa. Nag-aalangan tuloy siya, kung ano ang sasabihin o gagawin. Kumain ka na. A heavy sigh was his only reply. So, ano, magtitigan na lang ba sila? Pero hindi siya susuko. Sorry, babe. Nakita niya ang dahan-daang pagbabago ng ekspresyon nito. Lumalambot na ang ekspresyon ni James. Naghiwalay na ang nagdugtong na mga kilay, nawala ang talam sa mga titig, at dahan-daang umangat ang isang sulok ng bibig. Pumapalakpak ang kalooban niya. Yes. Napatawan niya ito. Ano ba ang nagpapangiti rito? Tama, ang babe niya. Ngumiti na rin siya. Babe lang pala ang katapat mo eh. Magaan na ang puso niya. Pakiulit nga. Wala na. Usog na ang pakiramdam niya. Ulam na ulam ang kaharap niya sa monitor. Babe, nakangiti niyang ulit. Para itong batang napakuyom, at napasuntok sa ere. Sarap naman sa tenga. Isa pa nga. Para silang mga sira nito. Pero pinagbigyan niya pa rin. Konting kasiyahan lang iyon, para sa pagod niyang asawa. Halata sa habas ng mukha nito na problema ito. Kung sana naruroon siya, nahaplos na sana niya ang mukha nito, o di kaya ay nahawakan sa mga kamay. Hindi man niya pisikal na magagawa ang mga bagay-bagay, para maibsan ang pagod nito, pwede niya naman itong pasayahin sa pamamagitan ng mga salita. Babe, kumain ka na. May kalangkap iyong lambing. Pagdating talaga kay James ay lumilipad ang inhibisyon niya. Nagiging iba siya. Natatabunan ang agam-agam. Nababawasan ang pagiging Maria Clara niya. She is not exactly a Maria Clara anymore. Isinuko na niya ang lahat-lahat dito. Tapos na babe. Ang bakulaw na Stella kasama mo sa dinner. Gusto niyang itanong iyon. But it would just ruin the atmosphere. Ang gaang na nga ng mood nito. Pero naalala niya na naman ang nakita sa TV. How about you? Kakakain pa lang namin kasalo sina Mang Carding, at iyong dalawang bodyguards. Bakit ang tagal ninyong nag-dinner? Sinulyapan nito ang suot na relo. Matagal kasi akong nakauwi. Dumilim na naman ang mukha nito. Nagpunta ako sa dad mo. Pinisita ko din sina Lynette.
Inunahan na niya ito para hindi mag-alburuto. Ikinwento niya ang ginawa sa bahay ng mga magulang nito. Yet, she purposely failed to mention Tita Beatrice. Kinailangan pa niyang timbangin ang mood nito. Bringing the subject is not a good idea. Sa tingin niya, saka na lang kapag nagkaharap na sila. At mas lalong nahihirapan siyang magpaalam na aalis siya bukas. Saludo siya sa sweetness ni James, pero hindi pa niya nasusukat ang nasa kaloob-looban nito, kung galit pa ba ito sa mga kabalyero. Kaya, nababahala siya sa magiging reaksyon nito, sa mga ginagawa at gagawin pa niya. Hatid sundo ka ba ni Mang Carding? Oo, pero kanina nag-commute ako. O Marco ang kilay nito. Inis na naman. So, kung sino-sinong nakatabi mo. Nakakasagi sa balat mo. Nakakaamoy sayo. Omigting ang mga panga nito. Ganitong-ganito ang emosyon nito noong halikan ni Waldorf ang palad niya. Panipip. Kabilin-bilinan ko sayo, na magpapahatid sundo ka kay Mang Carding kapag aalis ka. Di mo alam ang mangyayari sa daan. Sorry na po, namiss ko lang talaga ang sumakay ng jeep. Pumuga ito ng hangin. 2 beses. I perfectly understand babe, pero bukas kung aalis ka, kay Mang Carding ka lang magpahatid, ha? This time ay may kasama na muling lambing sa boses nito. Tinanguan niya ang sinabi nito, ngunit ang mga mata ay lihim na inaninag ang silid ni James. Sa pagkakaalam niya ay guest house iyon sa mining site. Tinutuluyan pansamantala ng mga top executives na nagagawi roon. May hinahanap lang siya, ngunit nakakalokong ngiti ang nasa mukha ng asawa, nang ibalik niya ang tingin dito, spying on me. She wasn't given the chance to answer. Kusa nang inilibot ni James sa loob ang cellphone. Pinapakita ang lahat ng sulok, banyo, balcony na nakaharap daw sa dagat, at madilim na paligid. Pati ilalim ng kama at kabinet ay ipinakita sa kanya. Wala akong tinatagong babae. Nas ukol siya. Napapahiya. Ngumisi naman ito. Kapag kuwan ay muling naging seryoso. Itinapat ni James sa screen ng phone ang hintuturo, idinugtong niya naman ang kanya. Parang iti lang tayo. Napapahagikak siya. But James kept staring at her with so much longing. It's the same expression when they were in Louisiana. Nung sinabi nitong magpigil pero hindi nakapagtimpi. Kumusta na ang problema dyan? May negotiation pang gaganapin bukas. We will meet and discuss with the residents here, and hopefully, magiging okay ang lahat. So, hindi pa pala ito kaagad makakauwi. Mas makakasama pa nito ng matagal ang babaeng giraffe, Patrice. Pakiramdam niya ay may importanteng sasabihin si James. Nakita niya ang sunod-sunod na paglunok na ginawa nito, na para bang iniipon ang lahat ng lakas, para masabi ang gumugulo sa utak. Meet me at the den. However, before he could say anything, isang pamilyar na boses ang malinaw na nasagap ng pandinig niya. May kung anong sumuntok sa puso niya. Ilang ulit. Kahit ba sa silid ni James, ay basta na lang ito pumapasok. Ang Jay naman ay tuluyan ng nabaling ang atensyon sa babae. Bakit? Ilang kwarto ba meron sa guest house? Silang dalawa lang ba ang magkasama? At den ang binanggit nito, hindi conference room. Baka mag-aunwind ang dalawa. Paano kung malasing ang mga ito? Kung ano-anong eksena ang naglalaro sa utak niya. Ayaw niya ng ganito. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Pinaninikipan siya ng dibdib, at ang kamao niya ay dinaywasang may kuyam. Sige na, susunod ako. As much as possible ay umakto siyang okay, kahit selos na siya. Mukhang importante yun. At sa gabi pa talaga pag-uusapan. Mahilig yata sa midnight transaction itong Stella. We are going over some documents. Tumango siya. Sige na at baka naabala pa kita. Bye. Papatayin na sana niya ang tawag, nang may pahabol siya. Jake, no alcohol ha, lalo at si Stella ang kasama mo. Wala akong tiwala dyan. The screen went black. Bahala na si James kung paano uunawain ang huling pangungusap. Ilang minuto na ang lumipas, nanatili pa rin siyang nakatutok sa screen. Tiningala niya ang madilim na langit pagkatapos. Parang nakikiayon ka sa nararamdaman ko mahina niyang sambit. Nakatayo si Patrice ngayon sa harapan ng 2-story semi-concrete house, na nakatirek sa katamtamang laking bakuran, at napapalibutan ng samot-saring mga halaman. Gaya ng nakita niya sa larawan noon. Ito na nga yun.
Tama ang direksyong tinatahak niya. Hindi siya nawawala. Ineng, anong atin? Isang matandang babae na nakasuot ng kulay purple na damit, at may hawak na rosary na nakapalibot sa malaking pitaka. Isa itong deboto at kapansin-pansin ang pagkakahawig nito kay Terence. Nanay Nelia, ilang sandaling sinuyod ng tingin ng bagong dating ang mukha niya, Patrice. Kung nagkataon ay naging biyenan sana niya ang matandang babae, na tila napapahiya habang nakatitig sa kanya. Nahihiya ako sa nangyari sa inyo ng anak ko. Nasa loob na sila at dinudulutan siya ng maiinom. Tapos na ho yun, nanay. Ngiting assurance ang ipinagkaloob niya sa matanda. Wala na ho yun. Sina Terence at sorry ho pala. Kailangan ko silang makausap. Dinala siya ni Aling Nelia sa sakahan ng pamilya. Ilang minutong lakaran lang iyon at tanaw na nila ang malawak na bukirin ng mga tejada. Napakaganda ng lugar na natatanaw niya sa ngayon. Tila subject sa paintings ni Fernando Amorsolo, malawak na palayan, at sa backdrop ay ang matayog na bundok Sierra Madre. Such a picturesque sight, gaya ng madalas na ipagmalaki ni Terence noon sa kanya. Sa di kalayuan, tanaw nila ni Nanay Nelia ang dalawang nilalang na sa tingin niya, ay nagsasalo sa hapag na kawayan ng pananghalian. A man and a woman. Napakalambing ng babae sa lalaki. Pinahid pa nito ng bimpo ang pawisang mukha ng lalaki. Kinintalan ng halik sa labi, bago ipinagpatuloy ang paglalagay ng pagkain sa pinggan ng lalaki. Such a beautiful sight, screaming of love and devotion. Bumaba ang tingin niya sa gawing tiyan ng babae. Gusto niyang maluha sa nasaksihan. Naiiyak siya hindi dahil sa naiinggit siya. Naluluha siya dahil sa saya. Masayang masaya siya para rito. Dahan-dahan ay napalingon ito sa kanya, hanggang sa nagugnay ang mga titig nila. Hiya, iyon ang nababasa niya ngayon sa mga mata at kilos ni Sorry. Si Terence man ay nabitiwan ng hawak na kutsara, at tinidor at napatayo. Kagaya ni Sorry may guilt, at takot na nagbabadya sa mukha nito. Patrice, ang tanging namutawi sa bibig ni Sorry. Without saying anything, tinawid niya ang pagitan nila at buong higpit itong niyakap, Patrice. Naluluha siya, ganoon din si Sorry. No sorries, no apologies. They simply understood each other. Wala na ang anumang hinanakit at sakit sa puso niya. Ang tanging naroroon na lang, ay ang pananabik at pagmamahal sa best friend niya. I missed you so much. Sorry, hindi ako naparito para paiyakan ka. Makakasama sa inaanak ko. Mas bumalong ang mga luha ni Sorry. Nahihiya ako sa iyo. Sa kanya sinulyapan si Terence na hanggang ngayon, ay nakatungo pa rin at di magawang salubungin ang mga titig niya. Umitaw siya sa mga yakap ni Sorry, at ang lalaki naman ang hinarap. Pag hindi mo ako niyakap, iisipin kong may feelings ka pa rin sa akin, aniyang idinipa ang mga braso. Natatawa na naiiyak naman na napasugod si Terence ng yakap sa kanya. Wonder why ayoko talagang magpahalik sa iyo noon. Truth is, hindi pala talaga kita mahal. Mas malawak na ngayon ang ngiti ni Terence, nang magbitiw sila sa isa't isa. Si Aling Nelia man ay naluluha na ring nakamata sa kanila. Sorry, kailangan mong umuwi. Kailangan ka ng mga magulang mo. Kasalukuyan na silang naglalakad ni Sorry pauwi sa bahay ng mga ito. Mom and Dad made sure not to ever see me again. Minsan na kaming humingi ng tawad ni Terence noong nagkita tayo sa orphanage. Pero matigas ang puso nila. Couldn't blame them, Patrice, pinahiya ko sila. Mahal ka nila. Ikaw kaya ang prinsesa nila. They just wanted what's best for you, Sorry. So, I had to marry James. Nilingon siya ng kaibigan. How is he? Naging mailap ang mga mata niya, okay. Nahuli ng mga mata niya ang kakaibang ngiti ni Sorry. You are in love with him. Hindi niya nagawang itatwa. Itanggi man ng kanyang bibig, ngunit hindi nang kislap ng kanyang mga mata. Noon pa man, nahuhuli na talaga kitang pumupukol ng sulyap sa kanya. Di lang kita kinukumpronta, dahil alam kong iiyak ka sa hiya. Ayaw na ayaw mo pa namang pinag-uusapan ang mga personal na bagay, na may kinalaman sa'yo. Talaga, natawa lang ito. Kung titingnan sila ngayon, ay parang walang anumang nagdaang masamang hangin sa pagitan nila. Ganoon nga marahil kalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. No amount of pain or suffering could ever tear away the love they have for each other. Nakakatawa lang, no?
Destiny works so mysteriously all the time. Oo nga. Sorry, kailan kayo nagsimula ni Terence? Gusto ko lang malaman talaga. Nag-iwas ng mukha si Sorry. Sa berdeng ni Yugen nakatingin. Halatang hindi komportable sa tanong niya. I owe you the truth, Patrice, wika kapag kwan. It all started in Davao. Last year pa yun. I was just having a vacation while Terence was attending an agricultural expo. Napatango si Sorry. Aksidente kaming nagkita ng mga kasamahan ko, at siya sa Rojas Night Market. Umiwalay ako sa mga kaibigan ko, at sumama sa kanyang mag-dinner. That was the start, Patrice. Nang gabing yun, aksidente kong naibigay sa kanya ang lahat-lahat. He was my first. Kaya pala iba na si Sorry at Terence matapos yun. But we tried to forget everything. Iniwasan namin ang isa't isa, kaya lang mahal ninyo talaga ang isa't isa. Sorry Patrice. Minitian niya ito. Ayaw niyang dalhin ng kaibigan ang bigat sa dibdib, lalo pa at buntis ito. Ang ginawa niya at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito at pinisil. No worries. Ang mahalaga ngayon, ay makauwi ka at makapiling ang mga magulang mo. Do you think, Mom and Dad would like to see me? Oo. Kaya, mag-impake ka na at uuwi tayo ng Maynila. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Paano naging full-time farmer si Terence? Malungkot ang naging ngiti ni Sorry. James. Napalis ang ngiti niya. Kailan lang? The day after nating magkita sa bahay ampunan. Tinaga siya ng konsensya. Matapos ng araw na yun, nagbitiw si James ng pangako na aalagaan siya nito. Kasama pala roon ang pagpapatanggal nito kay Terence sa trabaho. Nakukonsensya siya. Para kay Terence at kay James. She turned him into something he was not. Magkatulong silang nag-impake ni Sorry pagkatapos. Isang katamtamang laking traveling bag ang pinaglaligakan ng mga gamit nito. Just like the old times. Magkapanabay nilang sinabi ang pangungusap na iyon, at nagkatawanan. Noon, hindi ito makapag-impake nang wala siya sa tabi nito. Matapos ang pananghalian, ay inihatid na sila ni Terence sa terminal. Siya na lang muna ang sasama kay Sorry, at susunod na lang si Terence. Mag-iingat ka, mahal ha. Si Terence puno ng pag-aalala para sa asawa. Kanina habang nasa bahay, ay nakita niya ang wedding photo ng dalawa. Malayo sa mamahaling trahe de boda ang suot ni Sorry, pero magandang-maganda pa rin ito sa larawan. Habang tinatitigan ang paalaman ng dalawa, hindi niya maiwasang maalala ang malungkot na mukha ni James, habang papaalis ito. James must have missed her that much. Pero pilit niyang hinahanapan ng pagmamahal ang titig nito. Minsan, nalalagay siya sa bangin ng malalim na pag-iisip, kung ano na nga siya sa buhay ni James. If she had already stood beyond that bed relationship that they had. Sa bawat beses na iniisip niya, nabubuhayan siya ng pag-aalala, kahit na nga lubos niyang isinaksak sa utak na hanggang doon lang sila. Take care of her Patrice, okay? I will. Hatid pa ni Terence ang asawa, hanggang sa upuan nila at hindi maubos-ubos ang bili nito sa asawa. Habang biyahe ay tahimik lang si Sorry o kinakabahan ka. Lumingon ito sa kanya, natulog na siya ng ilang beses, ngunit gising pa rin ito. Unang beses nahaharap ako kina Daddy at Mommy. Hindi kaya mas lalala ang sakit ni Dad oras na nakita ako. Puno ito ng pag-aalala. Sorry, hinihintay ka lang nilang umuwi. Ipanatag mo ang loob mo. Mahal na mahal ka kaya nila. Nang nasa labas na sila ng hospital room ni Tito George, ay ilang minuto munang nakatayo lang muna sa tapat ng kulay puting pinto ang kaibigan. Nagdesisyon itong ipihit ang seradura, nang siya namang pagbukas nyon. Kapwa natulala at nagkatitigan sina Tita Beatrice at Sorry. Ilang sandali rin. Sorry looked all worried, while Tita Beatrice was almost on the verge of crying. Mommy, anak. Tuluyang nalaglag ang luha ni Sorry nang gagapin ng ina ang palad nito, at ikulong sa mga bisig. Iyak nang iyak si Sorry sa balikat ni Tita Beatrice. Sorry, Mommy. Sorry. It's okay, baby. Everything's fine now. Hindi mapuknat ang luha sa mga mata ni Tita Beatrice. Panay ang paghagod nito sa buhok at likod ng anak. Siya na nanunood sa dalawa, ay tila pinipiga ang puso na niiyak na rin. This was the most beautiful reunion she had ever witnessed.
Nangyayari sa mga taong malapit sa puso niya, at mahal niya. Isang misyon ang natupad niya at siya ang lubos na naliligayahan. Nakapalibot sa mahaba at parisukat na mesa sa loob mismo ng SMI compound. Ang leader ng mga protesters, delegado ng DENR, LGU, tribal group at ng mga kinatawan ng SMI, at kasama na nga siya roon. Batuhan ng mga akusasyon, kanya-kanya pahayag ng mga saloobin at facts. Pag-question sa open pit mining, rehabilitation program, possible mine out, compensation sa danyos na nagawa ng kumpanya, at kung ano-ano pa ang ibinato laban sa kanila. Dapat ay kahapon pa nakauwi si James, pero tila mina din ang paghalukay sa mga bagay na dapat pinagtutuunan ng pansin. Sumasakit na ang ulo niya dala ng perwisyong ito. Kung maaari na lang sanang tapalan ng pera ang lahat. Pero hindi yun maiibigan ng ama niya. In the end, dahil may pagkukulang sa panig ng SMI ay inaku nila lahat ang responsibilidad. Thankfully, Stella was there. She proved her worth as part of the Villamor Corporation. Iba ang skills at charm ni Stella pagdating sa mahinahong pakikipag-usap sa mga naruroon. And her mesmerizing beauty proved to be an asset. Kahit ang matigas na leader ng mga protesters, ay nahuhuli niyang natutulala kapag nagpapaliwanag na ang babae. He owed a lot to her. No alcohol ha. Wala akong tiwala sa babaeng yan. In the middle of all this chaos. Naaalala niya ang sinabi ng asawa. Nagseselos ba ito? Nang narinig ang sinabi nito kagabi, tila ninais niya ang lumusot sa laptop, at pupudjin ng halik ang asawa. But responsibility was calling. Kaya, tiis-tiis muna. Sa wakas ay natapos din. Pata ang katawan at bagbog ang utak, pakiworry niya. Are you okay? Si Stella nang mapagsolo sila sa conference room, na binakante ng mga panauhin kanina pati na ng media. Not really. But I have to thank you. Ngumisi si Stella. She crossed her arms in front of her chest. You can never dispense me, Jay. Sounds true. Well, this calls for a celebration. Magkasama silang umakyat at nagtungo sa den. Naupo siya sa malapad na sofa. Si Stella ay nagtungo sa bar counter. Pagbalik ay may bitbit na itong wine at 2 wine glasses. She poured their glasses. Habang tinatitigan ang kagandahan ni Stella, at ang aral na mga kilos nito, napaisip siya kung bakit hindi niya magawang magustuhan ang babae. Yours. I prefer not to drink, Stella. Patrice won't like it. Kaisa-isang bagay lang na ibinili nito. Ayaw niyang suwayin. God. He needs her. Miss na niya ito. Napasandal siya sa upuan, at nakapikit na hinihilot-hilot na lang ang sentido. So, pinagbabawalan ka na ng asawa mo. He heard her chuckle. Naramdaman niya ang pagtayo ni Stella, at naririnig ang mga yabag na nilikha ng stilito nito sa tiles. Need help. Damante ang maiinit na mga palad ni Stella sa kanyang sentido, base sa nauulinigan niyang pagtama ng hininga nito na tumatama sa batok niya, magkalapit lang ang mga mukha nila. Bigla siyang napadilat at napatayo. Stop it, Stella. I'm fine. Iba ang nadilatan niyang ekspresyon sa mukha ng kababata. There was this spark and he knows what it was. Oh, come on, Jay. I was just being kind enough to ease your burden. Natawa ang babae sa naging reaksyon niya. Ayokong may makakita sa atin na minamasahe mo ako, nang tayong dalawa lang dito sa loob. I don't want Patrice to get the wrong impression. Nakita niya ang pagdantay ng tila insulto sa mga mata nito. Umismid ito. She is not here. Playfulness mirrored in her voice. You can do whatever you want, Jay. It was suggestive of something. Lalaki siya at alam niya ang tinutumbok nito. We can make use of the time we have left here, Jay. Mapang-akit na ngayon ang mga titig ni Stella. Tumapat ang mga palad nito sa unang butones sa damit, at sinimulang buksan. This is not right. Tumayo na siya para pigilan ito, ngunit inisang hakbang ang pagitan nila, at sinunggaban siya ng yakap at halik. Stella, stop it. Hawak niya ito sa balikat ngunit nagpumiglas ito. Jay, tayong dalawa lang naman dito. Tumingkaya dito ngunit bago pa man lamapat ang bibig sa kanya, ay kaagad niyang naisalya. Sumadsad ito sa sofa. I love Patrice to not even think of betraying her, kahit nasa malayo siya. Napatda siya sa sinabi. He loves Patrice.
It just burst out of nowhere. God, he loves her at ngayon niya lang naamin sa sarili. Ang mga damdaming hindi niya kayang pangalanan noon, ay nagkaroon ng konkretong mukha. Yung mga nakakalitong damdamin, finally it has a name and it is love. Ano ba ang ginagawa niya sa lugar na ito? He should be with her. Ang puso niya ay tumitibok ng marahas. Tila may mga dagang nag-uunahan sa pagtakbo sa loob ng kanyang dibdib. Nahihigit niya ang hininga na tila nais tumakas sa kanya. Oh, God, he couldn't wait to see his wife. To hug her. To kiss her. He is aching for Patrice. All of him is screaming for her. Maluluha siya sa realisasyon. It would only take one Stella Ignacio to finally make him admit the truth. Ang loko niya. We can't choose to forget this Stella. But this craziness must stop. Right here, right now. I'm sorry but I love my wife so much. I am in love with her. Tumayo siya at humakbang patungo sa silid. Why can't you see me as a woman, Jay? Gusto niya sanang aluan ng kaibigan, nang makita ang pangangislap ng mga luha nito. Her eyes were painted with pain. I see you as a woman, Stella. A beautiful and intelligent woman, who can have any desirable man you'd wish for. As your friend, I wished you'd find one. But it can never be me. My heart and everything that I am, all of me already belongs to Patrice. I am sorry. Hindi na niya alintana ang reaksyon ni Stella. Dali-dali niyang tinawid ang silid niya. Sinamsam niya ang mga gamit, at mabilis ang mga hakbang na naglakad patungo sa kinarurunan ng chopper. Mabilis siyang lamulan. Para siyang nakipag-contest sa orasan. Kailangan na niyang makita ang babaeng pinakamamahal niya. Just wait for me, babe. Napatitig siya sa berdeng paligid at sa dahan-daang lamilinaw na tubig dagat. Napakalawak. Napakalinaw. Kung sana ay kagaya ng dagat na naging malinaw kaagad sa kanya ang lahat. Sana, dati pa niyang naamin kay Patrice, na mahal niya ito. Naruroon na naman ang mga senyales, naduduwag lang siyang aminin sa takot, na baka walang katumbas ang damdamin niya sa asawa. Then, he remembered the first time he ever laid eyes on her. It was one rainy morning. Nakatayo siya sa tapat ng gate ng eskwelahan nila, at hinintay ang mga kabarkada nang siya namang paghinto ng sasakyan ng mga kabalyero. Nakangiti niyang nilapitan ang sasakyan. Nakahanda ang ngiti niya para sa paglabas ng magandang si Sorry. He was in 4th year. Sorry was still in sophomore while Patrice was in her first. Napalis ang ngiti niya nang matintong hindi si Sorry ang bumaba sa kotse. Instead, isang dalagitang nakasuot ng unipormeng sigurado siyang sa isang pampublikong paaralan. Kumunat ang noo nito nang mapadako sa kanya ang paningin. We're sorry. Narinig ba niya ako? Naisip niya nang basta na lang siya agnorehin ng dalagita, at umusag upang bigyang daan naman ang paglabas ni Sorry. Crush ng bayan siya sa eskwelahan nila, ngunit paanong ang isang dugyot na dalagita, ay basta na lang siya binibaliwala. Sanay na siya kay Sorry. Sorry is entitled to ignore her. She is equally pretty but this other girl. Nakatayo na si Sorry sa kanyang harapan, ay kay Patrice pa rin nakasunod ang kanyang paningin. Sa liit nito ay halos matabo na ang mukha sa bonibitbit na miniature house na sigurado siyang kay Sorry. Buong-buo nitong nakuha ang kanyang atensyon, na nang pabalik na ito sa sasakyan, at nakatungong naglalakad ay di namamalayang sinusundan ito hanggang sa makalulan ito ng sasakyan. Lumingon pa ito sa kanya, bago pinaandar ng driver ang kotse. May kunot sa noong napatitig din sa kanya. Crazy as it was, galanggam na ang liit ng sasakyan ay nanatiling nakapako ang tingin niya sa dalagita. Ngayon niya aaminin, even before he had a crush on her, ayaw lang niyang aminin sa sarili. Hey, are you looking at Sorry or the one beside her? One time ay nasa isang pool party sila at magkaparehong dumalo ni Sorry. It's Sorry, Dexter, loko ka. Bakit ko naman pag-aksayahan ng panahon yang Miss Vacuum na yan na PA ni Sorry? Vacuum ang tawag nila ni Dexter sa babae, dahil sobrang tahimik nito. Mapapanis ang laway ng sinuman kapag ito ang kasama. Ngunit sinasad niya ang tanong na yun, na dito pa rin nakapako ang paningin. She looked odd in her glasses. Pool party pero nakasuot ng puting t-shirt, na inipit sa bewang sa maong skirt,
na umabot yata hanggang sakong na tinernuhan naman ng puting sneakers. Ang malukong si Dexter. Old-fashioned na pala ang tipo mo ngayon. Ang malukong si Dexter ay gumawa ng paraan para sagarin ang kapilyuhan sa kanya. James and I will join. Nang mag-aya ang isa sa mga naruroon ng larong Truth or Dare, ay presente ni Dexter. And he was not surprised nang ang dare na pinagawa nito, ay ang halikan sa lips ang tahimik na nagbabasa lang na si Patrice. Epekto marahil ng nainom na alak, ay matapang niyang nilapitan ang ngayon ay nag-iisa na lang sa beachbed na si Patrice. Anong ginagawa mo dito? Nagsalubong ang kilay na tanong nito. Ang iniinom na Tetra Pak juice ay nabitin sa ere. Maang na napatitig sa kanya. Funny as it was, pero direktang sa mga labi nitong walang bahid ng kahit lip tint ang pansin niya. Her lips looked so delicious. So inviting. Before he knew it, ay nahawakan na niya ito sa magkabilang balikat at hinalikan. God, Patrice's lips tasted so sweet. Ngunit bago pa man lumalim ang halik na yon, ay amagpo na sa pisngi niya ang isang nakaliliyong sampal. Sa liit nitong babae, ay hindi niya inaasahan na ganoon ito kalakas. Naiiyak itong nagtungo sa kotse na papahiya ito ng husto. Alam niyang dapat niya itong sundan, at mag-apologize pero di niya ginawa. Nakakainis ka Villamor. Nang gagalaiting mura ni Sorry na sinundan si Patrice. Habang dinadaga ng konsensya ang dibdib niya, nagtatawanan lang ang barkada niya. Pero hindi nawala sa kanyang utak ang kasalanan. Kaya naman nag-isip siya ng paraan para makabawi. Sa isang charity outreach program ng varsity ng university nila, ay minungkahi niyang sa mismong public high school na pinag-aralan ni Patrice iyon gagawin. Nasa third year high school na noon si Patrice. Samantalang nasa kolehiyo na siya. Pumili pa talaga siya ng espesyal na regalo para dito. His way of saying sorry. But then again, inignora siya ni Patrice. Di matawarang insulto at pagkapingas ng damdamin. Ang naramdaman ng baliwalain siya nito. Simula noon, nilagyan na niya ng distansya ang sarili. They were strangers, pero mas naging estranghero pa sila sa isa't isa matapos noon. Realization hit him, noon pa pala may espesyal na puwang sa puso niya si Patrice. Masyado niya lang di binigyang pansin. Ngayong nasa kanya na ang lahat ng pagkakataon, ay sisiguraduhin niyang magagawa niya ng tama ang lahat. He will do everything, para hindi na malayo sa babaeng minamahal niya. Sa babaeng nais niyang makasama habang buhay. He is so emotional na may nangingilid pang luha sa kanyang mga mata. Mr. Villamor, we are about to touch down. He held his breath upon seeing that yellow dot and black combination forming letter on top of the Villamor Towers. Kung pwede nga lang sana niyang landagin iyon. Habang lula ng kotse pauwi sa bahay, ay naglalaro sa utak niya ang mga sasabihin sa babae oras na magkaharap sila. Bitbit pa niya ang bouquet na binili niya. Kuya, umalis po si ate. Kahapon pa. Kumunot ang noo niya. Natabunan ng bahagya ang excitement. Saan nagpunta? Basta po kuya, dinalaw niya kahapon si Ma'am Beatrice raw kahapon, tapos ngayon ay baka roon din ulit nagtungo. Patrice got busy while he was away, at ang mga kabalyero pa talaga ang pinuntahan nito. Nang marinig ang papahintong sasakyan sa gate, ay kaagad siyang sumilip. Hindi pamilyar na lumang pick-up ang naroroon, nakahimpil sa tapat ng gate. Mula sa kinaroroonan niya, ay kita niya ang pagbaba ng isang figure ng lalaki, mula sa driver's side at lamigid sa kabila. Mula roon ay umibis ang pamilyar na balto ng katawan. Even at a distance, kilalang-kilala niya ang imahe ni Patrice. Kahit sa gitna pa ng dilim, makikilala iyon ng mga palad niya. Sino ang kasama niya? Umahan ang kakaibang kaba sa kanyang puso. Napahakbang siya palapit sa gate. Right in an instant ay damaloy ang mainit na dugo sa buo niyang katawan, namuo ang puot sa kanyang puso, nang matuklasan kung sino ang lalaking kayakap ngayon ni Patrice. Terence Tejada.